Nasa lugar ka ba kung saan hindi madalas available ang puto bumbong o yung minsan kinikrave mo ito kahit hindi pa po Pasko? Tara, gagawa po tayo ng easiest version yan at mas pinalevel up yung sarap. Instead na purong tubig, coconut milk po yung ating gagamitin. Bali, ang ginawa ko lang po, 20 pesos na niyog yung aking binili. Nilagyan ko po ito ng tubig at piniga-piga hanggang sa makuha ko po yung dami na kailangan ko. Hinaluan na rin po natin ito ng kaunting violet food coloring. Dito, pwede rin po kayong gumamit ng ube flavoring. Then, sa isang mixing bowl, maglagay po tayo rito ng glutinous rice flour or yung giniling po na malagkit na bigas. Available po ito sa mga palengke, supermarket at online store. Ihalo na po natin ngayon yung ating liquid ingredients. Dito naman po pwedeng tubig lang yung ating gamitin. Pero subuko na po ito, iba po talaga yung linamnam ng ating puto bumbong once na coconut milk yung ating ginamit. Kung sakaling tubig po yung inyong gagamitin, nasa 1 in 1/2 cups lang po yung ating magagamit dahil iba po yung absorption nun dito po sa ating malagkit na bigas. Maganda rin pong haluin natin ito gamit yung ating mga kamay para mas maramdaman po natin kung tamang-tama na po yung consistency ng ating kakanin. Ang pinaka-outcome po ay dapat hindi masyadong matigas pero hindi naman po masyadong basa. Then, hatiin lang po natin ito sa 5 dahil 5 tubs po ng puto bumbong yung ating gagawin. Depende na po ito sa inyong preference. 500 ml na microwavable tubs yung gamit ko rito at depende na rin po ito sa inyo. Kung available naman po yung dahon ng saging, pwede po kayong gumamit nito. Then, pahiran lang po natin ito ng margarine. Dito po, para mas magmukha po siyang puto bumbong, pwede nyo po itong gadgarin ng kagaya nito. Or kung mas nagmamadali naman po kayo, pwede naman po itong irolyo ng pahaba ng katulad nito. Depende na po ito sa inyo. Well, pareho lang rin naman po yung magiging resulta. Then, i-steam po natin ito over medium heat ng 25 to 30 minutes. After the allotted time, mag-toothpick test po tayo para makasigurado po talaga tayo na lutong-luto na po ito. Tignan nyo na po ngayon yung pinaka-resulta. Diba ganito po yung makikita nyo once bumili kayo ng puto bumbong talaga sa labas na parang hindi po makinis. Pero syempre kung wala na kayong time, pwedeng hindi nagadgarin katulad nito. Parehong-pareho rin naman po yung magiging lasa. At hindi ito makukumpleto kung wala po yung ating kinayod na niyog, muscovado sugar, sa iba naman po naglalagay pa ng condensed milk at ng grated cheese. Kung mas espesyal pa nga, nilalagyan pa nila ito ng leche flan. Pero sa akin talaga, mas gusto ko yung original. Mas gusto ko po yung kinayod na niyog lang at muscovado sugar. And charan! Heto na po yung ating easiest puto bumbong na katulad nga po nung sinabi ko sa inyo kanina, mas naging malinamnam. Sa toppings po, talagang nakadepende na po ito sa inyo. Pero yung ating pinaka-puto bumbong, once na natikman nyo po, may difference po talaga kapag tubig at coconut milk naman po yung ating ginamit. Makunat-kunat syempre pa dahil giniling na malagkit na bigas nga po yung gamit natin dito. At talaga naman pong craving satisfied dahil napakasarap. Hindi man po ito yung pamamaraan talaga ng pagluto ng puto bumbong dahil syempre lalo na po kung nasa ibang lugar kayo, hindi naman po available yung mga bamboo steamer. At hindi rin po available yung ibang mga sangkap katulad ng pagpapagiling pa talaga ng malagkit na bigas. Kaya naman po sa pamamaraang ito, matitikman pa rin po talaga natin yung ating puto bumbong at kahit papaano malalasahan po natin yung sarap nito. At hindi lang yan, sa 5 tub na po natin, nasa 100 pesos lang po yung ating ginastos, kaya naman po the best rin itong gawing pang negosyo.